Hello everyone! Narito ang mga pinakakaibang tao sa buong mundo. Ang pagiging iba ay hindi madali. Madalas sa lipunan ay hindi tumatanggap ng mga taong namumukod-tangi sa kanilang paningin. At kung minsan ay lantaran pa itong kinukutya. Araw-araw na nga ang mga bayaning ito na kailang harapin ang kanilang mga nakakatuwang mga itsura mula sa mga dumadaan at bumubulong sa kanilang likuran. Subalit, nagagawa naman nilang tanggapin ang kanilang mga sarili. Mula sa tinatawag nilang taong baka hanggang sa tinaguri ang taong unggoy. Tapusin nyo hanggang sa dulo upang ang aking munting kaalaman ay maibahagi ko sa inyo. Kakaibang kwento, nakakamangha, di pangkaraniwan, nakakabilib. Dito lang sa Sino-sino nga ba ang mga pinakakaibang tao sa buong mundo? Bago ko umpisahan, kunting kaalaman lang patungkol sa mga kakaibang tao. Sabi nila, may pagkakaiba sa bawat tao. Subalit, ang pagtingin ng iilan ay maaaring di mo sinasadyang may isip dahil sila ay sadyang kakaiba sa karamihan at nanatili ang kanilang katangian. Pero sa bawat kakaiba ng mga ito, ay may natatanging kadahilanan o pinagmulan kung bakit sila ang mga pinakakaibang tao sa buong mundo. Umpisahan natin sa tinatawag nilang taong baka. Ito ay si Basser Aziz. Si Basser Aziz ay isang batang Londoner at matagumpay na modelo dahil sa kanyang natural na itsura o katangiang kakaiba. Si Basser Aziz ay pinanganak na may vitiligo. Ito ay isang uri ng karamdaman sa balat na kung saan may mga parte ng balat na namumuti dahil sa sanhi ng pagkawala ng melanin. Noong siya ay nag-aaral pa lamang, madalas siyang tinatawag na taong baka o kaya taong zebra. Ito ang dahilan kung bakit nasira ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Sa mahabang panahon, nahihirapan si Basser makisalamuha sa iba't ibang mga tao at pinaniwala niya ang kanyang sarili na walang nagpapahalaga sa kanya. Sa mahabang panahon ay unti-unti niyang natanggap at nalampasan ang mga ganitong pakiramdam. Sa ngayon, pinapasigla niya ang mga karamihan sa kanyang pambihira at nakakamanghang mga larawan. Subalit, hindi yun ang pinakanakakahangang bagay sa kwentong ito. Sa totoo lang, ang sakit sa balat na tinatawag na vitiligo ay nagiging sanhi ng pagkarami ng puting balat sa katawan. Mula nang ipinanganak si Basser, ay halos kalahating katawan nito ay ang may mga spot na puti at pilit niyang itinatago sa ilalim ng kanyang damit. Pero sa panahon ngayon ay ayaw niya itong mawala at ipinagmamalaki niyang sinasabi na proud siya sa kanyang kondisyon at wala siyang balak na ito ay ipatanggal kahit na ito ay nabigyan siya ng pagkakataon. At nang dahil na rin sa kanyang karamdaman, naging modelo at naging inspirasyon ng karamihan si Basser Aziz.
Rose Gill. Si Rose Gill ay tugong USA at ramdam niya na naiba siya sa mga ordinaryong mga kababaihan dahil habang tumatanda siya ay unti-unti nang tumutubo ang maraming buhok sa kanyang mukha. Labis ang naramdamang hiya ng babae at umaabot na rin sa puntong 2 beses na siyang mag-ahi sa isang araw at nagpatuloy ito sa loob ng 25 years. Kumonsulta na rin siya sa mga espesyalista. Marami na din ang nagpayo sa kanya na dapat sumailalim siya sa laser removal. Ang iba ay nagre-reseta pa ng mga tabletas, subalit walang nakatulong at nagpatuloy ang pagdami ng balbas ng dalaga. Lumalabas na ang karamdaman ng dalaga ay ang polycystic ovary syndrome na kung saan ang sintomas nito ay nagsasanhi sa katawan ng isang babae at mabilis ang pagbabago ng isang itsura. Noong dumating ang edad niya na 40 years old, nagpasya siya hindi muna mag-ahit ng balbas kahit isang araw. Ganun pa man, sa katagalan ay natanggap niya sa sarili niya na huwag munang hawakan ang kanyang razor. Nakakita siya ng mga grupo na tumutulong upang tanggapin ang kanyang sarili at sa tulong din ng kanyang mga kaibigan ay hindi na siya nahihiyang ipost sa social media ang kanyang mga selfie at isa din dito ay nakikilahok sa paligsahan ng mga pagandahan ng balbas. Hinihimok niya rin ang kanyang sarili upang palakasin at pagandahin ang kanyang balbas. Elliot J. Brown. Si Elliot J. Brown ay pinanganak sa London at naging matagumpay na modelo. Si Elliot ay hindi masyadong nakikipag-usap sa mga followers niya sa Instagram kahit na gustong-gusto niya mag-upload ng mga magagandang larawan sa kanya mga photoshoot. Hindi madaling isipin ang mga dinaranas niya sa kanyang pagkabata dahil naranasan niyang kotsain ng mga tao dahil sa kaibang kulay ng kanyang buhok at madalas din siyang kotyain dahil sa mga pekas niya sa buong mukha at katawan. Subalit natigil ang lahat ng kanyang naranasan nang biglang may nangailangan ng isang modelo na may kakaibang itsura at may natural na anyo sa mundo ng pagmomodelo. Ang mga magandang modelo ay nagpapalagdag pa ng spots sa kanilang mukha upang maging espesyal lamang. Nang dahil sa natural na spot sa kanyang mukha, naging daan ito upang lalo siyang makilala. Sa ngayon, ay meron siyang abalang schedule at sumasali din siya sa mga iba't ibang photoshoot. At naging confident na din siya sa kanyang sarili. San Simani Eli. Si San Simani Eli ay tobong Wanda. Siya ay may kondisyon na microcephaly. Habang siya ay nasa sinapupunan, ang kanyang utak ay hindi na-develop. Ang kanyang ulo ay mas maliit kaysa sa kanyang katawan. Ang lalaking ito ay nahaharap sa kalupitan at pagliligalig sa mga taga-baryo. At dahil dito, naisipan na lang niyang magtago sa loob ng gubat at kumain ng mga damo.
at para lumayo sa mga tao. Subalit, kahit alam natin na ang kalaban natin ay ang buong mundo, may isang tao na hindi tayo iniiwan. Yan ay ang ating mga magulang. Kung bago ka lang sa channel ko at kung gusto mo ng mga ganitong video, mag-subscribe ka na at pakiclick na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong video ko. Nag-upload ako ng 1 o 2 video sa isang linggo at kung mayroon kang gustong ipakwento o di kaya ipasaliksik, mag-comment ka lang dyan sa ibaba ng video ko. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. God bless. Bye!